846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, 15 ng Hunyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Muling magtitipon ang mga kinatawan mula sa 85 Diocesan Social Action Centers o DSAC sa bansa upang talakayin ang iba't ibang usapin at programa sa mga kinasasakupan. Ang 41st National Social Action General Assembly o NASAGA ng Caritas Philippines ay isasagawa mula June 17 hanggang 21 sa Haro, Iloilo City. Ang Haro Archdiocesan Social Action Center sa pangunguna ni SAC Director Father Meliton Oso ang naatasan upang pangunahan ng NASAGA 2024 na isinasagwa tuwing ikalawang taon. Ayon kay 41st NASAGA Overall In Charge Ginny Coriano, layunin ng pagtitipon na alamin ang mga programa ng mga social action center sa bansa sa pagtugon sa kalamidad, pangalaga sa kalikasan, pagtulong sa mga higit na nangangailangan at mga usaping panlipunan. Sisimula ng pagtitipon sa pagdiriwang ng misa sa National Shrine of Our Lady of the Candles o Metropolitan Cathedral of St. Elizabeth of Hungary sa pangunguna ni Haro Archbishop Jose Romeo Lasso. Tema ng 41st NASAGA ang Social Action Network, Journeying to Empower Communities in Faith, Love, and Justice. Taong 1969 na magsimula ang NASAGA na layong tipunin ang lahat ng SAC directors at representatives upang talakayin at aprubahan ang mga pangunahing resolusyon na may kaugnayan sa mga programa, serbisyong panlipunan at organizational development ng Caritas Philippines. Magbabalik ang mga balita mamayang 3:00 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sisters, mabiyayang hapon sa inyo lahat. Mapagpalang hapon po. Muli tayo po'y magkakasama-sama upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay. Una po sa lahat, samahan niyo po ako. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan.
Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, sa mga oras na ito, nananalig kami na ang bawat isa na nanonood, nakikinig, at sa lahat na naririto, sa mga oras na ito, nananalig kami, ibubuhos mo sa bawat isa ang tubig na papawi ng aming lungkot, ang tubig na nagbibigay buhay. Sabi mo nga, Lord, sa puso na nanalig sa Diyos, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. At yun ang iyong banal na Espiritu Santo. Kaya Lord, nananalig kami sa aming pakikinig ng iyong makapangyarihang salita. Ang lahat ay gagaling. Ang lahat magkakaroon ng buhay, pag-asa, kagalingan, at biyaya, pagpapala na mula sa iyo. Dahil kayo ang Diyos na aming tagapagligtas, dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen. You're the greatest provider. Kayo ang aming amang nasa langit, na kahit kailan hindi mo kami pababayaan. Kaya Lord, i-bless mo ang bawat isa, ano man ang aming mga sakit, iyong gagamutin, ano man ang aming mga pangangailangan, iyong ipagkakalob. Kaya Lord, nananalig kami sa mga oras na ito, sa lahat ng manood, nakikinig, sa lahat na naririto, Lord, sa lahat na nanalig sa iyo, ano man ang sakit ng bawat isa ay gagaling, ano man ang aming problema, lulutasin mo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen, mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, ako po palang yung lingkod, Sister Annalyn Bondok, na muli mag-ahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos, na tunay na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang ating minamahal na kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr. Mabiyayang hapon po sa iyo, Bishop. Ganon din po ang ating minamahal na napakasipag na parish priest ng Santo Domingo Church sa Quezon City. Ating minamahal na si Father Simon Peter Ramos. Mabiyayang hapon po, Father. At sa lahat po sa inyo lahat, yung aking nasakyan kanina, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero ang pilido niya is si Pili. Salamat po. Amen. At ako'y nakarating dito sa ating himpilan ng Radyo Veritas. At sa lahat po sa inyo lahat, mabiyayang hapon po sa inyo lahat. Sa nanonood, nakikinig. At sa ating mga kasamahan sa Santo Domingo, ng lahat ng organisasyon ng Santo Domingo Church, lahat po, mabiyayang hapon po, maligayang pakikinig po. Una po sa lahat, napakaganda po ng ating mga talakayan. Bago po lahat, ang ating healing program, mapapanood ito sa ating Facebook live stream DZRB o sa YouTube Veritas PH live stream. Mapapakinggan din po siya sa Signal Cable Channel 313 at sa lahat po na nais mag-text, mag-message sa ating text line 0918-837-4827. At sa akin pong cellphone number, sa lahat ng nais mag-message, maaaring po kayo mag-message 0915-487-7762. At please follow and share ang ating Facebook page, Ang Salita ng Diyos, Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay. Ang ating Facebook account, name Annalyn Bondok. Amen? Sa lahat po, mga kapanalig, mga brothers, mga sister, napakaganda po ng ating mga pagnilayan sa araw po na ito. Una sa lahat, pagnilayan po natin ating mabuting balita ng Diyos sa araw po na ito. Sabi nga sa atin, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag niyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapapaitim.
sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Amen? Ang mabuting balita ng Diyos, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, sa ating narinig na mensahe sa atin ng Diyos, sa mabuting balita ng Diyos, makikita natin na sinasabi sa atin ni Lord na huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Amen? Bagkus tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ano ba yung pangako natin sa Diyos? Na huwag nating huwag nating sisirain. At dapat napakalaga na tupdin natin ito, yung sinumpaan natin sa Panginoon. Kailan po tayo nangako at tayo ay nangako sa Diyos? Diba nung tayo po ay baby pa lang, tayo po ay bilang sa ating mga Katoliko, napakalaga po ng pagbibinyag. Amen? Kaya nga dito tatanungin, diba, opo, sumasampalataya ako sa Diyos at itinatakwil ko ang masama. So dito po papasok yung mga kapanalig, mga brothers and sisters. Bagamat tayo ay baby pa lang, ang sumasagot ay mga matatanda. Pero dito po yung paghuhugas kasi tayo po may manang kasalanan sa ating ninuno at yun ang si Eva at si Adan. Pero hindi lang po tayo magtatapos sa pagbibinyag nung tayo ay sanggol pa lang. Nandiyan pa rin po yung kasunod nito, ang pagbibinyag o yung sabi nga ng ating Panginoon ni San Juan Bautista na ang kasunod niya ang magbibigay ng anong binyag yan? Ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya nga napakahalaga sa ating buhay na kailangan natin, kung alam natin napakahalaga magbinyag, napakahalaga rin na tayo po ay tumanggap ng binyag ng banal na Espiritu Santo. Yung Holy Spirit ay ating maibuhos sa atin. Kasi ang banal na Espiritu Santo, yan ang magbibigay sa atin ng lakas at tapang na mapaglabanan natin ang masama, ang mali. Upang nang sa ganun, tayo ay maging matatag sa ating pangako sa ating Panginoong Diyos. Kasi without the help of the Holy Spirit, yung oo mo nagiging hindi. Totoo naman, ano ba yung oo at hindi? Sabi nga ng Diyos sa atin, huwag niyo sabihin saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. Amen? O kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Maraming ganyan tao, sasabihin nila, oo, saksi ko ang langit. O, pangako, gagawin ko yan. O kaya sasabihin nila, o kaya sasabihin ng tao, saksi ko ang lupa. Alalahanin mo, sabi nga ng Diyos, huwag sabing saksi ko ang langit, o sapagkat ito ay trono ng Diyos. Ibig sabihin, kung ito'y trono ng Diyos, igalang mo. Bilang tao, wala tayong karapatan na magmalaki. Tayo po, sa totoo lang lahat tayo, without God, we are nothing. Kaya ang nais ng Diyos, huwag ka nang marami pang sasabihin. Gawin mo na lang. Amen? Maraming tao, dahil gusto lang makuha ang gusto, lahat sasabihin nila kahit alam nila na hindi nila ito magagawa. At sabi nga ng Diyos sa atin, sapagkat sabi niya, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Kaya masama po yung magsusumpa ka o ano. Ang nais ng Diyos, kung alam mong mali, wag mo nang gawin. Kung mabuti, oo, gawin mo yan. Yan ang tama. Dahil sabi nga, yung ating pagpangako o yung pagtupad, yan ang pagtitindig natin ng sariling kredibilidad. Yung pagbuo ng kredibilidad, yung narinig ko sa ating kaparian, yung pari kanina, nakinig ako ng misa ng around 6 o'clock ng umaga, na yung ating mga pag-oo o kaya pag-hindi, o yung pangako, yan yung pagtindig natin na ating sariling kredibilidad. Amen? O yung mga malinaw na boundaries. Ano ibig sabihin nito?
dapat malaman natin hanggang saan ang ating kakayahan. Na kung tayo ay hindi hihingi ng lakas ng Diyos, hindi mo matutupad ang tungkulin mo. Number 1 sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Alam mo dapat kung anong kakayahan natin. At bilang tao, mahina ang tao kung walang gabay ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga sabi ko, napakalaga ng pagbibinyag at napakalaga rin sa tao ang hingin ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga, ito yung pinangako sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya sa atin, sabi niya sa mga alagad niya, wag mo na kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi nyo natatanggap ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, huwag mong hahayaan sa buhay mo na hindi ka mapuspos ng Holy Spirit. Minsan ang tao, dahil sa mga alalahanin sa buhay, sa kayamanan, sa mga bagay sa mundo, di bali nang hindi siya makapagsimba o hindi niya makamtan ang Holy Spirit para sa kanya. Makuha lamang niya ang mga kayamanan sa mundo, which is mali. Amen? Kaya bago po lahat, magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Naku, umuulan na naman. Basa na naman nito ako pa uwi. Oo nga, siguradong pahirapan na naman tayo sa biyahe. Ingat, Mars! Huwag naman sana bumagyo. Kawawa naman ang sinampay ko. Tag-ulan na naman, kapanalig. Narito ang ilang safety tips para ligtas ang lahat ngayong tag-ulan. L. Laging magdala ng payong na panangga sa ulan. I. Iwasang lumusong sa baha na walang suot na bota. G. Gumawa ng emergency go bags na may mahalagang gamit tulad ng gamot, damit, mga hindi napapanis na pagkain, pito, battery, flashlight, at iba pa. T. Tandaan at ilista ang mahalagang numero sa telepono ng mga ahensya. A. Alerto tayo palagi sa balita. S. Sumunod sa abiso ng mga otoridad. Maaaring makaranas tayo ng mga baha at sunod-sunod na bagyo, kaya mabuti ng mag-ingat at manatiling ligtas. Ngayong tag-ulan, isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong tag-ulan. Kapanalig, available na ang Veritas mobile apps para masubaybayan ang mga programa ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846 at iba pa sa social media platform. Pumunta lamang sa Google Play Store, i-search ang Veritas PH, i-click ang download at hintayin na ma-install. Kapag na-install na, makikita sa Veritas PH mobile apps ang mga balita, blogs, church directory, truth shop, mga schedule ng misa, at mga daily gospels, reflections, and responses. Maaari ding mag-donate at mag-pledge gamit ang Veritas PH mobile apps. Kaya i-download na ang Veritas PH mobile apps upang maging updated sa mabuting balita, impormasyon at iba pa. Veritas PH mobile apps. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, muli tayo ipagpatuloy po natin ating paninilay sa ating ebanghelyo. Makikita natin na hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kailangan ng Diyos ay may kalakip na gawa. Kasi sinabi sa atin ng Diyos, sabi niya, sabi niya diba sa atin, oo kung oo at hindi kung hindi. Para sa atin, ano ba yung oo at yung hindi? Sabi dito, sabi nga, ano ba yung oo at yung hindi? Oo, gawin natin yung tama at yung dapat. Yung hindi, huwag natin gawin yung masama. Kasi kung makikita natin, diba ang Diyos tuwiran siya. Tuwiran ang kanyang utos. Walang paikot-ikot.
Ang tao, maraming mga buloloy or what, pero ang Diyos, hayagan, tuwiran. Tuwiran ang kanyang mensahe sa ating lahat. Ano ba yun? Sabi nga, ang Diyos tuwiran na sinabi sa tao kung ano ang oo, ang dapat at hindi, at ang mali. Pero ang tao na mahina ang pananalig sa Diyos, nawawala yung kredibilidad at prinsipyo at pagkatao. Gumuguho ang pagkatao dahil kahit hindi tama o mali, ginagawa, kaya lumalampas ang boundaries niya. Kasi bakit? Nagiging masama dahil nangaabuso siya, nanlalamang, nangaagaw, nangaapi, naninira. Amen? Kasi ang sa Diyos, sinabi niya, ito ang tama, ito ang dapat nating gawin. Ano po yun? Ibigin ang Diyos, paglingkuran, at sundin ang Diyos. Amen? At gumawa tayo ng mabuti. Yun ang oo. Wala nang, hindi ka na mag-isip, ano pa ba? Kundi yun ang dapat at tama na gawin ng tao. Kaya nga, para sa atin ngayong panginilay, oo, o kaya tama at dapat na magmahal. Pero mali at hindi dapat na mawalang ka ng pakailam sa kapwa. Huwag mo nang pangguluhin yun. Maraming tao ginugulo. Yung tama, ginagawang mali. At yung mali, ginagawang tama. Kaya ang buhay nagiging komplikado. Amen? Kasi simple lang naman ang buhay. Masaya ang buhay, maganda ang buhay. Kung namumuhay tayo ayon sa batas at aral ng Diyos. Pero kung gagawin mo ang buhay mo na ayon sa gusto mo o sa ayon sa sinasabi ng mundo, maliligaw ka, maguguluhan ka, magiging komplikado ang buhay. Kaya nga itong ebanghelyo natin, very malataling haga, pero makikita mo, ang sinabi sa atin ng Diyos, oo kung oo, hindi kung hindi. Ibig sabihin nito, hindi lang sa pangako yan, kundi maging sa buhay natin, sa the way kung paano tayo mamuhay, kailangan nasa tama. Di ba? Makikita mo, alam mo ng tama at dapat na magmahal. Alam mo ng tama at dapat na magpatawad. So, anong dahilan? Bakit ang tao ay hindi marunong magpatawad? Alam mo ng mali. Alam mo ng mali na para sa Diyos ang hindi magpatawad, ba't ginagawa mo pa? Amen? Ilang halimbawa lang po yan. Kaya ang bunga, ang tao nawawalan ng pakialam sa kapwa. Pangalawa, di ba, sasabihin ng Diyos, di ba, sa atin, ito yung aking mga pointers na ano ba yung tama at dapat na ayon sa Diyos, hindi ayon sa sinasabi ng mundo. Di ba sa atin, para sa Diyos, ano yung tama? Naggumawa ng kabutihan at magkawang gawa. Yan ang oo. That is the big check. Di ba? I-check mo siya sa buhay mo. Ang tama at dapat, ang nais ng Diyos ay gumawa tayo ng kabutihan at tayo ay magkawang gawa. At yung mali at hindi, yung i-ekis natin sa buhay, ano po yun na hindi dapat natin gawin? Mali ang maging madamot, mali ang maging sakim, mali ang mangangkam o mangagaw, mali ang manira at magpatubo ng pautang at mangagaw ng hindi sayo. Kasi nasa 10 Commandments po yan. Diba? Sabi nga ng Diyos, ano sabi niya? Huwag kang mag-iimbot ng hindi sayo. Ang paninira, huwag kang sasaksi sa kasinungalingan sa iyong kapwa. Di ba kapag sumaksi ka sa kasinungalingan ng iyong kapwa, naninira ka sa tao na alam mo namang hindi naman totoo. At that is mortal sin. Nasa 10 Commandments po yan. Oo kung oo, hindi kung hindi. Kung alam mo ng mali, bakit gagawin mo pa? Amen? Oo at tama na unahin ng Diyos at paglingkuran at sundin ng Diyos. Yan ang tama na talagang dapat gawin. That is a big check. Pero ang tanong, ginagawa ba ng tao? Nasusunod ba ito ng tao? Kaya nga sinabi ni Lord sa ating pagbasa ngayon, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Yun ang dapat. Pero nangyayari dahil ang tao nawala ng
nawala sa pitak ng puso ng tao ang salita ng Diyos. Kaya ang tao madali na matukso ng mundo o ng kasinungalingan ng mundo. Sa halimbawa na lang sa buhay, bigyan natin ng ayan. Di ba sabi nga, mali na maging matakaw ka sa pera, sa posisyon sa lupa, na ang bunga ang tao ay maging madaya. Kasi maling-mali at isang kahangalan ang hindi makinig at sumunod sa kalooban at sa utos ng Diyos. Dahil ang bunga ay kamatayan. So, di ba yung maraming tao, may mga ano sila, may mga sinusulat sa, minsan may mga diary ang mga, yung iba may mahiling mag-diary, o meron sila mga pointers sa buhay. Pero ito lang yung ating dapat bigyan ng pansin o yung pahalagahan sa buhay. Dapat yung pointers natin o yung dapat nating sundin, yung oo at yung dapat at tama ay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa batas at aral ng Diyos. Nakadalasan, marami nahihirapan gawin o sundin. Anong dahilan? Kasi hindi nila nakikita ang kahalagahan na unahin ang Diyos. Nakikita ng tao ang kahalagahan na mag-ipon, magpayaman, magtrabaho. Pero bakit din makikita ng tao ang kahalagahan na gawing number 1 ang Diyos, na ibigay ang para sa Diyos, na sundin ng Diyos? That is, kasi yun ang tama, yun ang dapat. At hindi naman masama magtrabaho. Ano ang masama? Na dahil minsan sa trabaho ang tao nakalimutan at hindi nagawa ang pinakamahalaga sa buhay. At yun ay ibigin, sundin, paglingkuran ang Diyos. Kaya ang nangyayari, gumuguho ang pagkatao. Kasi yung magiging, yung bato ng panulukan ng pundasyon ng ating pagkatao, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag ang tao hindi niya matanggap ang aral at tuntunin ng Diyos, madali ang tao na gumuho ang kanyang prinsipyo at dignidad. Totoo, makikita mo dahil lang sa pera, anong nangyayari? Minsan, ang tao kapag dahil lang sa pera, kahit mali gagawin. Kahit mali na, alimbawa, ito, basahin ko lang po, kaya nga sabi ko, mali ang maging madamot. Di ba dahil sa pera, naging madamot ang tao. Na dahil lang sa pera, ang tao naging sakim. Di ba? In what way? Sa anong paraan? Bisa nakikita mo na magulang mo walang gamot, hindi mo pamimigyan ng pambili ng gamot. Ang kapatid mo naghihirap. Bakit di mo mabigyan? Kasi dahil sa pera. Pero kung dahil sa pagmamahal at dahil sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, walang dahilan para hindi mo magawa yung tama at dapat. At yon ay mahabag ka. At yon ay tumulong ka sa iyong pamilya, sa iyong kapatid. Lalo na kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng kakayahan na tumulong. Amen? Kaya nga sabi nga, di ba? Kaya nga, oo at tama na ipagkaloob ang katarungan sa mga inaapi at sa mga walang sala. Isa pa yung pointers natin. Di ba tama at dapat na ipagkaloob ang katarungan sa mga inaapi at sa mga walang sala? Ano nangyayari? Minsan ang tao, porque kakilala niya, kahit mali o nagsisinungaling, kakampihan. That is the big mistake. Maling-mali. At kaya nga sabi nga ng Diyos, isang kasuklam-suklam sa Diyos ang magkait ng katarungan at kumiling sa mali. Kaya sabi niya, oo kung oo, hindi kung hindi. Minsan ang tao, ang tawag niya, twist nila. Binabaligtad. Kaya anong bunga? Kaya nga, ang bunga, nagiging mali ang kanilang paniniwala. At kung mali ang iyong paniniwala, ang desisyon mo mali. At kung mali ito, ang dulo ay kapahamakan. Kasi ang tunay at na nagsasabi ng katotohanan at ang tama, walang iba kundi ang Diyos. So bakit, sabi nga ni Lord, bakit di nyo
matanggap ang aking aral? Sapagkat bakit di nyo maunawa ng aking aral, tuntunin? Sapagkat di nyo matanggap. Amen? At ano nangyayari? Sabi nga ng Lord, ni Jesus, sabi nga niya, di ba, sapagkat kung anong gusto nyo, iyon ang yung ginagawa. Diablo ang yung ama, kung anong gusto niya, iyon ang yung ginagawa. Alalahanin ninyo na sa pasimula pa, ang diablo ay mamamatay tao na at hindi makikita sa kanya ang katotohanan sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Amen? At likas na sa kanya ang kasinungalingan. Amen? Kaya wag natin baliktarin ang tama at wag mong sabihin na ito'y tama pero sa mata ng Diyos yan ay maling-mali. Di ba sasabihin ng tao, oy, gumawa tayo ng batas ng paghihiwalay. Anong sabi ng Diyos? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. So, kung ikaw ay matalino, susundin mo ang batas ayon sa batas ng Diyos. At anong batas ng Diyos? Sinabi na ni Lord, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin. So, wag mo na siyang baliktarin pa kasi tayo ay nilalang ng Diyos. At kung tayo nilalang ng Diyos, dapat tayo sumunod sa lumalang sa atin. Huwag kang magmataas, huwag kang magmanon dahil wala naman tayo talaga, dahil alabok lang tayo. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo naging kawangis niya at nagkaroon tayo ng Espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ano mangyayari? Na kahit mamatay ang tao, ngunit kung siya'y sumampalataya kay Jesucristo, anong pangako ng Diyos? Siya ay mabubuhay na muli. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Diba sabi niya ng ating Panginoong Jesus, ang sino man sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi mamamatay, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang nabubuhay na nananalig kay Jesus ay mabubuhay magpakailanman. Magkakaroon po muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, pagpatuloy po muli natin ang ating pagninilay. Muli sabi nga, ano ang oo o tama at dapat, ano ang mali. So sabi nga, di ba, ano sabi sa atin ng Diyos? Ibigyan ng Panginoong Diyos ng higit sa lahat. Yun po ang dapat at tama. Ano pa? Paglingkuran ng Diyos, sambahin. Kaya nga kung ating makikitama at dapat at karapat dapat na ibigay ang para sa Diyos. Ang rest day, ipangili mong araw ng pamamahinga, pagsamba sa Diyos. Katulad, ayun, kaya nga tayo nagmimisa, nagsisimba, Sunday fellowship, pray, at kaya tayo nanalangin. Diba? Meron tayong rosary, reading the Bible, o vigil. Dahil kailangan natin ito. Yun ang tama at dapat. Dahil kailangan natin ng lakas at patnubay ng Diyos at proteksyon na mula sa Diyos. Amen? Bakit? Dahil upang magkaroon tayo ng wisdom, ng talino from God. Kasi kung wala kang proteksyon na mula sa Diyos, kung wala kang patnubay na mula sa Diyos, maniniwala ka na lang sa sabi-sabi ng tao. Kaya maraming tao, ano nangyayari? Naniniwala sa sinasabi ng tao, pero sa Diyos, ano nangyayari? Nag-aalinlangan, baliktad. Diba? Kasi dapat tayo mas maniwala sa Diyos na lumalang o lumikha sa atin.
Kasi siya ang may-ari ng ating buhay. Siya ang bukal ng buhay. Kaya yun ang dapat nating set of mind. Sa Diyos ka dapat makinig. Sa Diyos ka dapat manalig. Sa Diyos ka dapat maglingkod. Sa Diyos ka dapat sumunod. Which is ano nangyayari sa tao? Kapag hindi siya nagpasakop sa Diyos, nandun na lang, magpapaagos na lang siya sa takbo sa takbo ng sama ng mundo. At ano nangyayari? Akala niya tama, pero mali pala. Akala niya tama ang kanyang dinadaanan, pero ang dulo pala ay kamatayan. Di ba? Basahin ko lang po. Sabi nga sa atin ng Diyos, sabi niya dito, basahin ko lang po. Dito sa Colosas, sabi niya, namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alintuntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alintuntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan ang ganong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpipigil sa hilig ng laman. Amen? So maliwanag na sinabi sa atin ng Diyos na namatay na tayo, nakasama na ni Kristo at hindi na sakop sa mga alintuntunin ng mundong ito. Hindi na tayo sakop ng alintuntunin ng mundong ito. Kasi bakit? Bakit pa kayo sumusunod sa mga alintuntunin tulad ng huwag hahawak? Diba? Maraming ang taong pamahiin. Pero tawag dito, stricto sila sa mga pamahiin. Pero pagdating sa Diyos, ay, mabait naman sila, di mo na ako magsisimba. Ay, sino ba nagbibigay ng buhay sa atin, di ba ang Diyos? So, dapat mas stricto tayo sa batas at aral ng Diyos na dapat nating sundin. At hindi sabi nga ni Lord, ngunit ang mga ito ay, sabi nga, di ba ng Diyos, sa kaayuan, parang ang ayon sa karunungan, ang ganong uri ng pagsa, di ba? Huwag kang magwawalis paggabi. Pero sabi ng Diyos, sa kaanyuan, parang ayon sa karunungan, ang ganong uri ng pagsamba. Pero pagsamba, pagpapakumba, pagpapahirap sa sariling katawan. Pero ito yung ating dapat yung ating alalahanin. Ang sabi ng Diyos, ngunit ang mga ito ay walang silbi. Hello? Sabi ni Lord, ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Hindi ito magbibigay sa atin ng lakas para tayo ay magbago. Sino magbibigay ng lakas para tayo ay magbago? Hindi mga pamahiin, hindi mga sinasabi alintuntunin ng mga tao, kundi yung sinasabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magpapabago sa ating pagkatao. Amen? Kaya, sasabihin, bakit siya lagi naman nagdadasal, nagsisimba ng grocery, pero chismosa pa rin. O, kung may galit siya, 10 years, may galit pa rin. Lagi naman siya nagdadasal o pero nagpapatubo pa rin siya ng pautang. Anong dahilan? Kasi sinabi na ni Lord, ang mga ito'y walang silbi. Sinabi niya, kung ikaw naniniwala sa mali, nagiging walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Kasi ano yung magpipigil sa atin sa hilig ng laman? Yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na maraming tao hanggang bibig lang. Sinasabi ng tao, di ba sabi nga ng Diyos, ang pagsamba sa akin ng tao hanggang bibig lang, pero malayo naman sa akin ang puso ng tao. Totoo naman. Pagdating na, di ba, pagka mahaba na ang oras, napakahaba naman, naiinip na ako. Pero kung mahal mo ang Diyos, bakit ka maiinip? Samantalang, sabi nga ni Lord, di ba, ipangili mong araw ng linggo. Kasi ginawa niya langit at araw sa loob ng 6 na araw at sa 7 araw siya'y nagpahinga. Itinangin niya ito at pinagpala para sa atin. So, ibig sabihin, 6 na araw sa tao, 1 araw kay Lord. At ibig sabihin, ipangili mong araw pamaminga mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. So, 1 oras na nga lang pagsimba, naiinip ka pa. O kaya magsa-Sunday fellowship ka, 4 na oras, may inip ka pa. Ay buong araw ang gusto ng Diyos eh. Ang binibigay na nga lang natin, 1 oras lang. Amen? Sa'yo na nga 6 na araw. So ibig sabihin, para tayo magbago, we have to completely surrender to
to God. Comply. Kailangan natin sumunod sa Diyos. Be humble. Magpasakop tayo at magpalingap sa Diyos. Huwag ka magpasakop sa mga alintuntunin na hindi naman makapagpipigil sa atin para tayo magbagong buhay. Kasi kailangan natin ng power ng Diyos to the power of the Holy Spirit. Kailangan natin ng tulong at lakas ng Diyos. At hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Ibinaba niya ang kanyang banal na Espiritu Santo upang na sa ganun na magpapabanal sa ating buhay. Amen? Kaya nga iba, ang strict lahat, makikinig siya, susunod niya, gaytong kailangan hindi naman pero huwag natin naman kakalimutan ang sinabi rin sa atin ng Diyos na dapat din nating sundin. Na minsan, anong ginagawa ng tao? Winawalang halaga nila yung pinakamalaga, at yun ay makinig, sundin, at ibigin ang Panginoong Diyos ng higit sa lahat. Paglingkuran ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo. Ibig sabihin, kailangan ituon natin ating pag-iisip ang mga bagay na nasa langit, di ba? Ang mga bagay na panlangit, ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos. Kaya nga mga kapanalig, mga brother, sister, uulitin ko, balik ulit tayo sa ating ebanghelyo. Sabi ng Diyos, oo kung oo, at hindi kung hindi. Oo at dapat, at tama, na isaisip natin sa ating buhay, ay tuon nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Anong ibig sabihin sa atin ng Diyos? Ang dapat pala nating pagsumikapan at pakamitiin ang mga bagay na mga bagay na panlangit na yan. Hindi po yan yung mga material na bagay. Yan yung pag-ibig, pagpapatawad. Yan yung habag, yan yung malasakit na nawawala sa tao dahil sa pera. Hindi niya magawa ang kabutihan dahil sa pera o sa mga bagay sa mundo. At that is the big mistake. Isang napakalaking kabiguan ang hindi mo pahalagahan ang mga bagay na nasa langit. Kasi lahat tayo lilisan sa mundong ito. Lahat po tayo papanaw sa mundong ito. At lahat ng ibinuhos mo, buhos na buhos ka sa pera, sa lupain, sa iyong posisyon, sa kapangyarihan, o sa lupain, lahat yan, iiwanan mo. Anong madadala mo? Pagpanaw mo. Yung pag-ibig, number 1 sa Diyos. Paano kung hindi mo nagawang ibigin ng Diyos dahil sa trabaho? Wala kang oras pa noon magsimba. Wala kang oras pa noon dumalo sa piging ng Diyos. Sino magliligtas sa atin pag tayo naghihingalo? Hindi ka naman, Lord, bibigyan kita ng 10 milyon, mabuhay lang ako. Hindi, dahil sinabi nga ng Diyos, kahit nagaano halaga na hawak mong yaman, hindi mo kayang bilhin ang buhay. Kasi bakit? Dahil ang buhay ay nasa palad ng Diyos. At mahingi mo lang buhay kung ikaw ay nanalig sumampalataya sa Poong May Kapal, sa ating Panginoong Hesukristo. Maalala mo, di ba, si Elias hindi namatay, sinundo ng Diyos ng karwahing apoy na kabayo at inaakyat sa langit. Hindi siya, wala siyang ipon, wala siyang yaman, wala siyang lahat. Di ba kung maalam, sabi nga ni Elias sa Diyos, ako na lamang po natitira na nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Lahat pinatay na nila. Amen? So, ibig sabihin, anong kailangan natin para tayo maligtas sa masama, sa kapamakan, maging sa kamatayan? Ang kailangan natin ay tunay at tapat na pagmamahal, pag-ibig sa Diyos. Kasi yun yung mga panlangit. Pag-ibig, pagmamahal. Kasi makikita natin, di ba, sa nangyayari sa mundo, anuhin ko lang po, sa sobrang takaw ng tao sa pera, sa lupa, sa kayamanan, hindi na nila nararamdaman ang paghihirap ng kapwa. Totoo?
Diba? Na may ginigipit na sila at pinahirapan sa kanilang kasakiman at kadamutan, at ito ay napakalaking kahangalan ang mawalan ka ng pakialam sa kapwa mo dahil lang sa pera, sa posisyon at sa mga lupain. Hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos, ang mahabag ka at magkaroon ng malasakit sa kapwa. Dahil sabi nga ng Diyos, mawala na ang kasi makikita mo mga kapanalig, may isa, lumabas ka lang sa paligid, nakikita mo yung mga nagugutom, mga nahihirapan. Pero sa totoo lang, wala naman talagang dapat magutom, wala dapat mahirapan. Kung ang tao lamang, ang pagsusumakipan niya at isa sa isip ay ang panlangit. Kung ang tao lamang, kung lahat ng tao gusto makarating sa langit, siguro walang gagawa ng masama, walang gagawa ng mali, walang madamot, walang sakim, walang nangangamkam, walang nangaapak. Kasi ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan, nasa pag-ibig, habag, malasakit, pagkakawang gawa. Wala sa laki ng na naipon, wala sa yaman o anumang meron ka. Alalahanin mo, ang buhay natin may tuldok, may hangganan ang ating buhay. Amen? Kaya nga, balik tayo, oo kung oo, hindi kung hindi. Kung alam mong masama, bakit mo gagawin na ang bunga, ang tao ay mamatay, mapahamak? Basahin ko lang po. Sabi nga niya, 'di ba? Balik tayo uli. Sabi nga ng Diyos, sabi sa atin ng Diyos, 'di ba? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag niyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta, na parito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan nyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang pawalang halaga kahit sa kalitlitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, napakagandang inspirasyon sa ating buhay ang sinabi sa atin ng Diyos. Sinabi niya, tandaan nyo ito, magwawakas ang langit, ang lupa, ngunit ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. So, ito pa lang, kung matalino ka, maunawaan mo. Magwawakas ang langit at lupa. Yun ang ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan mo sa lupa, maglalaho. Ngunit, ang kalitlitang bahagi ng kasulatan ay hindi magkakabula o hindi, ay di mawawalan ng bisa. So, anong dahilan? Bakit ka nagpapakahangal sa mga bagay o sa mga kayamanan? Maglalaho pala lahat yan. Bakit ka nagdamot? Lahat pala yan maglalaw, masisira, aamagin. Kung ginawa mo lang sana yung kabutihan, di sana meron kang napakalaking silid sa langit, karangalan, o ikaw ay pararangalan ng Diyos sa langit. Paano kung naging mangmang ang tao at naging hangal sa kayamanan sa... Kasi maglalaho lahat It means to say, useless, walang halaga ang mga kayamanan sa lupa kasi lahat yan maglalaho. So anong dahilan? Bakit ang tao madamot? Bakit ang tao walang pakialam sa kapwa? Bakit ang tao nagpapatubo pa rin ng pautang samantalang lahat pala yan maglalaho? At ang nais ng Diyos, ano sabi niya sa atin? Ano sabi niya? Gamitin niyo ang inyong kayamanan sa pagkipagkaibigan, maubos man ito, may tatangkilik sa inyo sa tahanan na walang hanggan. Anong tahanan na walang hanggan? Yun yan sa langit. Kaya nga sinabi sa atin ni Lord, di ba? Laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo na sa tahanang ito, ang ating katawan hindi mapapasa atin. Ang tahanang galing sa Panginoon, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito sa aking tinatahanan upang maniraan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit.
sapagkat bawat isa ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Amen? Magkaroon muna po tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Kasabay ng ika-55 taon ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846. Ngayong 2024 ay kabahagi ka na rin ng patuloy na pagtataguyod sa misyon bilang tagapagpalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagiging aktibo at miyembro ng kapanalig community. Yes! Sa bawat kapanalig pledge mo sa Radio Veritas Foundation, ay bahagi ka na sa patuloy na pagsasahing papawid ng ating himpilan. Kaya naman, bilang taus-pusong pasasalamat sa walang sawang pagtataguyod, ay may munting handog ang inyong kapanalig na himpilan sa mga loyal kapanalig pledgers. Wow! More freebies! That's right, kapanalig! Handog ng Veritas 846 ang isang grocery package at iba pang freebies sa bawat kapanalig pledge. More chances of giving! Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-588-3660, 0998-588-3660 o 8925-7935, Local 128 at magpakonect sa kapanalig community. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. So ipagpatuloy po natin mga kapanalig. Sabi nga sa atin ng Diyos na napakahalaga pala ng pinakahangarin natin ay ang mga bagay na panlang. Minsan ang tao mahigpit sa oras, sa time, pero sa Diyos hindi. Nahihirapan ayaw nilang malate sa trabaho, pero pag kay Lord, parang wala lang. Sabi nga ng Diyos sa atin, kung ang pagsunod ninyo sa Diyos ay mag-ingat kayo na huwag maging tulad ng mga Pariseo, Skriba. Ano ibig sabihin ng Diyos? Pag ang ating pagsunod ay tulad ng Pariseo, Skriba. Ano ba yung Pariseo at Skriba? Yung mga mapagpaimbabaw. Na ibig sabihin, nasasabihin mo, mahal kita Lord, pero hindi ka marunong magbigay. Maliit, malaking bagay o oras o anuman lang o panahon sa iyong kapwa o hindi ka man lang marunong magpatawad. Paano mo sasabing mahal mo ang Diyos kung yung sa kapwa mo hindi mo kayang patawarin? Paano mo sasabing mahal mo ang Diyos? Nakikita mo naghihirap ang kapwa mo. Ikaw mayroon kang 10 milyon at alam mo kailangan niya ng 3 milyon. Hindi mo naibigay. Kasi alalahanin mo, sabi nga ng Diyos, ang ating isa-isip ay mga bagay na panlangit. So, ibig sabihin, dito sa lupa, huwag kang manghinayang mawala o maubos. Dahil lahat ng yan, talagang mauubos, mawawala. Naalala ko nga, sasabihin ng isa, mauubos ang pera nyo dyan sa radyo. Bakit mauubos? Sino ba may bigay ng kayaman? Talaga namang ubos na ang pera namin. Ano ibig lang sabihin? Huwag kang manghinayang kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng maraming tao. Kasi yung iba masyado silang istrikto sa kanilang sa trabaho or what, pero pag kay Lord, hindi istrikto. Tamad magsimba, tamad dumalo sa Sunday fellowship. Kaya ano nangyayari? Madali silang maniwala sa mali. Kaya ang kanilang prinsipyo, mali din. Kasi sabi nga ni Jesus, di ba, ako ang katotohanan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, ibig sabihin, para malaman mo ang daan, dadaan ka kay Jesus. At ang daan ni Jesus, katotohanan. Paano malalaman ang katotohanan kung hindi ka naman nakikinig sa Diyos? Kaya ang tao, madaling maniwala sa mali. Di ba, sabi nga ng Diyos, huwag kang sasangguni sa mga manghuhula, sa mga albularyo. Pero anong ginagawa ng tao? Sumasangguni. Kasi hindi naman sila nakinig sa Diyos. At paano nila malalaman na mali iyon? Hindi naman sila nagsisimba o dumadalo sa Sunday fellowship. Kaya nga sinabi ng Diyos sa ating lahat, sinabi ng Diyos sa kanyang mga lagad, anong sabi ng Diyos? Na
Kaya hahangal ninyo, bakit hindi ninyo mapaniwalaan ang mga sinasabi ng mga propeta sa kasulatan? Kaya ano ginawa ni Jesus? Pinaliwanag niya ang buong kasulatan mula kay Moises hanggang sa kanyang sarili. At anong nangyari? Pinagpiraso niya ang tinapay at ibinahagi sa mga alagad at nabuksan ang kanilang mata at nakilala nila si Jesus. Ibig sabihin, kung hindi ka nagsisimba, kung hindi ka dumadala ng Sunday Fellowship, paano mabubuksan na yung mga mata at makikilala ang Diyos? Kaya anong kilala ng tao? Pera, kaya madamot. Pero kung kilala mo ang Diyos, madali ka magbigay, madali ka magkawanggawa, madali ka magpasensya. Yung maliliit na bagay, hindi mo na palalakihin pa. Kaya hindi komplikado ang buhay kapag nakilala mo ang Diyos at kinilala mo siya bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Pero kung ang kinikilala mo ay ang kayamanan ng mundo, walang kapayapaan. Magulo ang buhay, komplikado. Dahil ang Diyos, ang buhay, ay dapat magaan. Ayaw ng Diyos na ang tao nahihirapan, nabibigatan. Di ba sabi nga sa atin ni Jesus, lumapit kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin. Ibig sabihin, at makadarama kayo ng kapahinga ng inyong kaluluwa. Ayaw ng Diyos na bibigatan ka. At para hindi ka mabigatan sa buhay, lumapit ka kay Jesus. Pero ano ginagawa ng tao? Bingi. May lumalapit, pero mayroong iba. Lumalapit saan? Padrino, sa kayamanan, at nung dahilan na kahit mali, hindi na ginagawa na nila. Kasi hindi naman sila nakalapit sa Diyos. Lumalapit sila, pero kung kailan lang sila komportable. Kahit nahihirapan tayo, napakalaga na ipanalo natin ang Diyos sa ating buhay. Kung alam natin napakahalaga na magtrabaho, napakahalaga rin na magbigay ng para sa Diyos yung araw ng linggo upang mayroon kang wisdom ng talino na mula sa Diyos through the power of the Holy Spirit. Ituturo niya ang tama at dapat upang nasa ganun, dumaan tayo sa daan ng buhay ng katotohanan at kaligtasan. Na kahit anong mangyari, hindi ka babaksak. Lahat ng gagawin mo ay tama dahil ikaw ay guided by the Holy Spirit ng Poong May Kapal. Kaya kung ang tao nais yumaman, masigit dapat nating hangarin na makamtan natin ang banal na Espiritu Santo na magbibigay talino sa atin. Kasi maraming tao, di ba, matalino sa lupa, pero pagdating sa Diyos, mangmang. Pagdating sa buhay, mangmang. Kasi bakit? Hindi nila pinahalagahan ang pag-ibig, paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos. Mas pinahalaga nila na sundin paano yumaman, pero hindi nila pinahalagaan paano maging kalugod-lugod sa Diyos. Ano ba sinabi ni Lord? Mas mainam manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa. Ang gumagawa nito, hahaba ang buhay, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas mainam ang magkawang gawa kaysa mandaya. Yun ang utos at nais ng Diyos. Kaya sa ating lahat, sabi nga sa atin, di ba? Narinig ninyo na nung una inuutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino makamatay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay makapapasa apoy sa impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka magbalik at maghandog sa Diyos. Amen? Anong ibig sabihin ng Diyos? Ibig sabihin, napakalaga na ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa ay maayos. Pero kung dahil ikaw ay may puot, may galit. Di ba sabi ng Diyos, pag ikaw ay nakamatay, huwag kang papatay, sino mong makamatay, mananagot sa hukuman. Pero yun nga lang magsalita ka, mapapasa. Pag sinabi mo sa kapatid, ulol ka, ano sabi ng Diyos, mapapasapoy sa impyan. Ibig sabihin, doon pa lang, sa bibig pa lang, wala ka pang ginawa. Nandun na ang mabigat na parusa. How much more kung ginawa mo pang pumatay o ano pa man. Ibig sabihin,
ng Diyos, alisin mo yung mga hindi kalugod-lugod sa Kanya. At bago ka maghandog sa Diyos, makipagkasundo ka muna sa iyong kapwa. Amen? Ayusin natin relasyon natin sa ating kapwa at sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa ating lahat, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga sa lahat po na nakikinig, nanonood, nawa suportahan niyo po ang ating healing program. Ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay. Sa sino mang nais mag-sponsor, mag-advertise, you can PM us o you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. At sa lahat po, bukas, Sunday Fellowship, inimbitahan po namin kayo every Sunday. Meron tayong Sunday Fellowship, 2 o'clock hanggang 5 po ng hapon sa Santo Domingo Church, St. Martin de Porres Hall o sa bahay ni Cecil, 14P Florentino Street, Santo Domingo, Quezon City. Amen. Tayo po ay manalangin. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Yes, Lord. Make me whole. Yes, Lord, dinadalangin namin sa iyong bawat isa. Hipoy mo mula ulo hanggang talampakan. Padaluyin mo yung banal na Espiritu Santo na siya magbibigay sa amin ng kagalingan, kalakasan at magpapabanal sa bawat isa. Hipoy mo po ang bawat isa, Panginoon, pagkala mong kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Si Maribel Oreta Lagardi, Annalyn Baz, si Lance Israel Josen, taga Marungko Angat, Bulacan, Anita Bondok, Rosie Africa, Emily Abinyan Pandong, Elma Morta, Angelica Gabino, Chuk Junior Mutok, Maribel Samsung, Cecilia Gabino, Chudolfo Gabino, Teresita Bondok, Marialyn Bondok, ang aming na mahal, kagalang-galang Bishop Chodoro Bacani Jr., si Father Simon Peter Ramos, pagkala mo sa bawat isang kagalingan, kalakasan, mabang buhay, pagpapala, at sa lahat ng nood, nakikinig, ano man ang karamdaman ng bawat isa. Sa isang salita mo lamang, ang lahat ay gagaling. Amen. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed. Release the healing power of Jesus. Receive the healing power of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig hanggang sa susunod na Sabado. Ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay pumalong para sa mga kaluluwa.
at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo